ko? Bakit mo sinira yung family natin? Patawarin mo ako, anak. Wala na! Wala na! Lahat ng followers ko, wala na! Nakikita mo ba? Nakikita mo ba yung mga comments nila? Yung mga sinasabi nila sa'yo? May nagva-viral ng listahan ng mga Nepo babies at ilan sa kanila ay nag-attempt ng mag-disappear online. Bakit? Sa kahihiyan? Hindi natin alam. Mga kaibigan, isa na namang kontrobersyal na balita ang yayanig sa social media at politika. Kamakailan ay naging sentro ng usapan si Claudine Co, isang lifestyle influencer at singer, matapos maging viral dahil sa kanyang mga social media posts kung saan ipinakita niya ang marangyang pamumuhay, private flights, branded items, at luxury travel. Ngunit habang todo enjoy siya sa kanyang lifestyle, maraming Pilipino ang nagdurusa sa matinding pagbaha na ibinibintang ngayon sa mga anomalya sa flood control projects, kung saan konektado umano ang kanyang pamilya. Dahil dito, umani siya ng matinding pambabatikos online, tinawag siyang insensitive at Nepo baby dahil sa umano'y koneksyon ng kanyang pamilya sa malalaking kontrata ng gobyerno. Sa sobrang tindi ng backlash, napilitan si Claudine na i-deactivate ang kanyang mga social media accounts, Instagram at YouTube. Ayon sa mga ulat, dito na rin umano siya nagsimulang makaranas ng matinding stress at depression. Isang malapit na source ang nagsabing labis na naapektuhan ang kanyang mental health dahil sa mga batikos, at dumaan umano siya sa depression. Hindi man niya ito diretsong inamin sa publiko. Ang kanyang biglaang pagkawala sa social media ay indikasyon ng pagsubok na kanyang pinagdaraanan. Samantala, nagpapatuloy ang investigasyon ng Senado at Kongreso kaugnay sa mga ghost projects at anomalya sa flood control, at ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos, walang sisinuhin, lahat ng sangkot ay pananagutin. Her father is Christopher Co, brother of Zoldy Co. Are they in politics? Yes, political dynasty. Her father Christopher Co is the former Ako Bicol Party List representative, congressman. Claudine's sister Angelica Natasha Co is the BHW Party List representative, congresswoman. Claudine's uncle Zoldy Co is the Ako Bicol Party List current representative, congressman. Claudine's auntie Diday Co is Albay's vice governor. How are they involved in the flood control projects? Sunwest is owned by Zoldy Co and Highton is owned by Christopher Co. Both of their companies are in the top 15 anomaly flood control contractors released by BBM. If we combine Sunwest and Highton projects, they bag the most flood control projects in the whole Philippines, and this is why this is a very hot topic right now. Mga kaibigan, sa gitna ng lahat ng ito, isang mahalagang paalala, ang social media ay maaaring maging malupit, at gaano man kalaki ang yaman o kapangyarihan, walang sino man ang ligtas sa epekto ng mental health struggles. Ano ang masasabi ninyo sa isyong ito? Totoo kaya na naapektuhan ng husto si Claudine Co kaya siya nag-suffer ng depression? I-comment nyo sa ibaba, huwag po kalimutang mag-like at subscribe na rin po. Ang mga anak ba ng mga corrupt contractors na yumaman dahil sa mga ghost projects, pwede din ba silang makasuhan? Yes, yung mga Nepo babies and mga Disney princesses who are using taxpayers' money to fund their crazy rich lifestyle, they may be held criminally liable. First, for money laundering under RA 9160 with an imprisonment of up to 14 years. Kung ginamit nila ang perang galing sa nakaw or pangungurakot to buy their luxury bags, sports cars, houses, condos, and international travels, this may be considered as money laundering because number one, the dirty money comes from an unlawful activity, like for example, stealing from a flood control project. Number two, they converted, used, or disguised the money by depositing it in a bank account or buying properties, lands, and whatnot. Third, they know this money is ill-gotten. To prove na may knowledge ang isang Nepo baby na yung perang ini-enjoy niya is actually ill-gotten wealth, you can use as evidence yung very lavish lifestyle nila as posted on their social media accounts. Kung very clear naman sa lifestyle nila na hindi ito commensurate or hindi ito reasonable dun sa possible income ng isang contractor, then clearly this is unexplained wealth. Then the Nepo baby is completely aware that the money that they are enjoying comes from illegal sources. Hence, they may be guilty of money laundering. Second liability, tax evasion. Kung ang Nepo baby ay wala namang sariling income pero meron siyang all of a sudden mansyon or mga sports cars at hindi siya nagbabayad ng tamang buwis, then pasok ito sa tax evasion. Third, the Nepo baby may be criminally liable as an accessory for the crimes of bribery and graft and corruption. If guilty ang parents nila ng crimes na ito, then possibly madamay sila as accessories to the crime. This usually happens if yung kumpanya or mga assets and properties ay nakapangalan
pangalan doon sa kanilang anak or sa Nepo baby. So, pwede pa ba nating mabawi ang perang kinurakot nila? Yes, pwede nating mabawi ang pera at ang mga ari-arian nila, including their luxury items, through asset freezing and forfeiture done by the Anti-Money Laundering Council. This is because the wealth that they are enjoying is ours, it's the taxpayers' money, it's the government's money. Kaming Lululemon. Magkano tayo? Magkano? 30K? HKD? Naka 30K HKD kami. Magkano yun sa peso? Naka 210,000. Ay, naka 250K kami. In peso. Ang dami kong binili. Hindi, 30,000. 80 eh. Magkano 7.7 million? Ito lang ko ng 240. Mahal. Grabe. Ito lang yun? Ito na yun? Yun kami. Ayan. Araw-araw. Kita ka sa vlog. Sige. Napagalitan mo. Inaaway nila ako.